Doon po sa nakarang Sunday, ang pinag-aralan natin, tapos tayo dito. Tinandaan ko o pati dito. Dito tayo natapos sa nakarang linggo. At dito po tayo magpapatuloy sa umaga po ito. Dito sa Romans chapter 6, actually ito po ay isang para bagang diversion doon sa talagang sinasabi niya Apostle Paul na ang ulang bahagi ng sulat na ito, sinasabi niya Apostle Paul ng Ebanghelyo ang kapangyarihan sa kaligtasan at hindi kausan ni Moises. Yun ang kanyang tema. Pero siya nag-divert para ipakilala sa atin kung kailan tayo naligtas, kung tayo sumunod sa Ebanghelyo at hindi sa ilalim ng kautusan. Dito sa verse 14, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace." Hindi ibig sabihin sa panahon natin ngayon, wala tayong kautusan. Actually, meron. Dito sa 1 Corinthians chapter 9, na sabihin ni Apostle Paul kapag siya ay nangangaral sa iba't ibang lugar, siya nakikiayon sa kaugalian ng bawat lugar. Siya sumasama sa mga bagay na hindi naman necessarily kasalanan para siya ay makapangaral sa kanila. Dito sa verse 21, "Sa mga nasa labas ng kautusan, ako'y naging tulad sa walang kautusan, mga Gentiles. Bagamat hindi ko malaya sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilan ng kautusan ni Kristo, upang may kahit yung mga nasa labas ng kautusan." So, nasa ilan tayo ng kautusan. So, hindi lang sinasabi ni Apostle Paul. Ang sinasabi ni Apostle Paul, wala tayo sa kaligtasan sa ilalim ng isang kautusan. Kung naalala natin ng ating pinag-aaralan, kapag kayo nasa kaligtasan sa ilalim ng salvation by law, kailangan sumunod sa kautusan, hindi nagkakasala. So, pag kayo nagkasala, ay walang kapatawaran. So, ito'y totoo sa lahat ng sistema na may kautusan. Kahit sa ating gobyerno, pag nagkasala ka at napatunayan nagkasala, kayo makukulong. Kung ang pinag-uusapan na yung kautusan. So, sa kaligtasan ganun din, para tayo maging matwid sa ilalim ng isang kautusan, kailangan tayo maging hindi nagkasala. Kaya nagkasala tayo lahat. So, ang problema ng pag tayo nasa ilalim ng salvation by works, na sinasabi natin, o salvation sa ilalim ng isang kautusan na ikay gumagawa, pag nagkasala ka, walang kapatawaran. So, ikay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan kasi hindi mo natatanggal yung kasalanan mo, kanya. Sinasabi ni Apostle Paul, wala nang kapangyarihan sa inyong kasalanan, kanya. Dahil, wala na tayo sa kaligtasan na nagsasabi sa atin kailangan sumunod ng 100%, hindi ka nagkakasala, kundi nasa ilalim tayo ng kautusan, ay ng biyaya. So, kailangan natin unawain, sa ilalim ng kaligtasan, ito yung salvation by works, walang biyaya doon. Pero sa ilalim ng biyaya, may kautusan. Dahil mayroong kondisyon ng biyaya para kayo maligtas, katulad ng ating pinag-aaralan. Yun ang pagkakamali ng ibang mga denomination na naniniwala salvation by faith alone. Dahil sabi na tayo nasa ilalim ng biyaya. Pero ang biyaya ay may kautusan. Di ba sa Hebrews chapter 10, Mark 4, sinasabi niya, taon-taon sila nag-aayin ng mga dugo ng mga hayop, pero nasa kanilang kaisipan pa rin kailang mga kasalanan. Dahil naaalala nila taon-taon na kailang mga kasalanan, ganyan. So walang kapatawaran. Dahil pag pinatawad ka, hindi mo naiisipin yung kasalanan mo ganyan. Tayo nasa ilalim ng biyaya. Namatay ang Panginoon sa krus. Tinapos rin niya ang kapangyarihan ni Satanas. Pagpunta na sa Romans chapter 7, makikita natin ang kautusan, bagamat mabuti, pag nagkasala ka, wala kang magagawa, ganyan. Hindi ka lang pwede maging matuwid. Dahil nagkasala ka. Namatay ang Panginoon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makalaya doon sa ganong klaseng kapangyarihan ng kasalanan. Dahil pwede ka nang patawaran ng Diyos. So ngayon, basahin na sa Hebrews chapter 2. Nung namatay ang Panginoon, ito actually nangyari. Actually, sa Hebrews chapter 2, so sa kamatay ng Panginoon, yun ang fulfillment ng Genesis chapter 3 verse 15. Ganyan. Masasaktan ang sako ng Panginoon
pero masisila yung ulo ng ulupong, ganyan. Ang ulo ay nagpapakilala ng kapangyarihan. Basahin natin. Dito sa Hebrews 2:14. Kaya yung mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay nito upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanya mapuksang may kapangyarihan sa kamatayan sa mga katilang diablo. Hindi pinag-uusapan ito yung physical na kamatayan. Spiritual na kamatayan ay. Sapagkat kung wala pang Panginoon, pag nagkasala ka, kayo mahiwalay sa Diyos. Yun ang kapangyarihan sa Satanas. Gusto kanya magkasala para mahiwalay ka sa Diyos. Kanya. Verse 15. At napalaya sila lahat na dahil sa takot sa kamatayan o mahiwalay sa Diyos, sa mga buhay nila ay nasa ila ng pagkaligin, nanalaya na tayo doon sapagkat tayo na sa ila ng biyaya na matay ang Panginoon para patawarin tayo sa ating mga kasalanan ngayon. So ngayon, wala nagkapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil kahit nagkasala ka, may paraan ng mapatawad ng Diyos. Sila na kausari mo wala. Kaya kayo nasa ilan ng dominion ng kasalanan dahil wala paraan para kayo mapatawad sa iyong pagkakasala. Kasi pag nagkasala ka na, hindi ka na pwede maging matuwid. Nagkasala ka na eh. Pero pag tinatawad ka ng Diyos, pwede kang maging matuwid. Dahil tinanggal ng Diyos ang iyong pagkakasala. Yun ang makikita natin. So, lundag tayo sa verse 15. Do you not know to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death, or of obedience leading to righteousness. Simple lang sinasabi ng Apostle Paul. Kung sino sinusunod mo, yun ang Panginoon mo, kanya. Siyempre, yung kung ano sinusunod mo, yun ang iyong Panginoon. Sabi niyo, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey. Pag kayo alipin, meron kang Panginoon. Kung sino sinusunod mo, yan ang iyong Panginoon. Ganyan. So, ikaw isang slave, kung sino sinusunod mo. Kaya dalawa lang sinasabi niya Apostle Paul. Kung ang sinusunod mo kanya ay ang kasalanan, sino ang Panginoon mo? Kasalanan. At pagka ganyan na mangyayari, kayo pupunta sa kamatayan kanya. Sabi niya, whether of sin leading to death. So, pag nagkakasala tayo nahihiwalay sa Diyos. Yun ang epekto ng kasalanan. Tayo nahihiwalay sa Diyos. Hindi natin nararamdaman yun. Dahil nasisira ang ating relasyon sa Diyos. Pag tayo nagpapatuloy sa pagkakasala kanya. So, tayo ay papunta sa pagkahiwalay sa Diyos. So, yun ang ibig sabihin ng kamatayan. Hindi yung physical death pinag-uusapan. Dahil kahit nagkasala ka kayo, hindi mamamatay ka. May mga sa paslit na namamatay, wala namang kasalanan nyo. Pero may kamatayan dulot ng kasalanan, tayo nahihiwalay sa Diyos. So, pagkakasalanan ng ating Panginoon, hindi papunta sa pagkahiwalay sa Diyos. Kanya. Sa pangalang pagkakataon, sinasabi niya, or of obedience, na tayo sumusunod sa katotohanan, ito'y papunta sa buhay, sa katwiran kanya. So, pag tayo namumuhay sa kasalanan, tayo'y mahihiwalay sa Diyos. Pag tayo sumusunod sa Diyos at totohanan, tayo papunta sa isang pamumuhay ng matuwid ganyan. So, dala magkaiba. Kasalanan, hindi na pumuhay sa kasalanan, hindi kayo mahihiwalay sa Diyos. Pag kayo sumusunod sa katotohanan, ang Panginoon mo yung Diyos, ikay mabubuhay sa katwiran na magdudulot ng buhay kanya. Ikay magkakaroon ng relasyon sa Diyos. So, yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kung sino sinusunod mo kanya, yun ang iyong Panginoon. Nasabi ng Panginoon sa Lucas chapter 6 verse 46, kung siya nabubuhay pa, ang tono ng, kung marinig lang natin ang boses ng Panginoon, ito siya'y galit. Sabi, tinatawag mo sa Panginoon, hindi mo naman siya sinusunod. Sayin natin, bakit tinatawag niyo ako Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko? So, kung hindi Panginoon at sino man, sinusunod mo siya. Kung anong gusto niya, susundin mo siya. Dahil siya yung Panginoon. Kung dalawa lang sa buhay na espiritual, hindi sinusunod mo ang Panginoon, o sa pamagitan ng pagsunod sa kanya salita, ang katotohanan, ikay mamuhay sa katwiran kanya. O ikay susunod na lalabag sa kanyang katwiran at magkakasala kayo, mahiwalay sa Diyos. So, dalawa lang pupuntahan natin. Tayo po'y mahiwalay sa Diyos pag nabubuhay tayo sa pagkakasala
Hindi pagsasalagsa sa katotohanan. At pag sumusunod tayo sa katotohanan, ay mamumuhay tayo sa katwiran, ganyan. Siyempre, yan ang produkto ng katotohanan. Dito sa 2 Timothy, chapter 3, 16-17. Ito sinabi ni Apostle Paul, pero sa ibang paraan. Pagka tayo ay tinuturuan na pamagitan ng salita ng Diyos, ano magiging bungalo? Ito po, kita natin. Ang hirap pag ano nangyari sa mga kamay ng matanda, ano? Basahin natin. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos. Kasi hindi tama sa akin yan. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos. Ganyan. Dahil hindi naman lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos. Ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasali sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasagkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya yun ang epekto ng katotohanan. Tayo mabubuhay sa katwiran. So, dalawa lang ang ating Panginoon. Kasalanan o Panginoon. Tingnan niyo, paano siya naligtas? Dito natin makikita ang ating paniniwala totoo. Yung mga Calvinist, hindi ka kailangan sumunod para maligtas ka. Ang sinasabi ng mga Calvinist, ang pagsunod kailangan, pero hindi mahalaga sa kaligtasan. At ang sinasay nila yung Panginoon, kung sinabautismuhan. Gina nga, Panginoon kayo din nabautismuhan, wala naman siyang kasalanan. Ganyan. Totoo yun. Pero ang punto ng Panginoon ay baliktad sa sinasabi nila. Kung ang Panginoon ay walang kasalanan siya nagpabautismo, lalong-lalo na ikaw na may kasalanan, kailangan ka mabautismo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So dito makikita natin, but God is thanked that though you were slaves of sin, yun ang parang dati na pamumuhay. Sila'y lumalakad, sila'y alipin ng kasalanan, sila'y lumalakad sa kapagkakasala. Yun ang dati lang pamumuhay. Anong nangyari? Ba't nag-iba? Yet, pag sinabing yet, yun yung opposite. You obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Kanya. So sila naligtas dahil sumunod sila sa isang uri ng aral kanya. Papasin nila, you obeyed from the heart. Importante yung dalawa na yun. Kung ikaw'y sumunod na wala sa puso mo, hindi ka maliligtas. Kailangan pagsunod mo idulot ng iyong kaisipan. Although sinasabi rito yung heart, cardia. Dahil dito nanggaling cardiac. Kung sinabi yung cardiac, ito yung patupo sa puso. But lahat ng namamatay, actually, cardiac arrest. Isa yung may tunay pagtibok ng puso mo. Kahit ano pa ang dahilan, pag namatay, hinto talaga yun. Kaya pag hindi nila alam ang dahilan, cardiac arrest. Lahat naman nagkamatay, gano'n. Alam mo namatay na hindi huminto yung puso. Pero sa Biblia, ang puso ay hindi yung tumitibok-tibok. Ito yung set ng ating kalooban, ang ating kaisipan. Kapag sumusunod tayo, galing sa ating kaisipan, kasama rin ang ating kalooban. Sabihin, pag nanasa mong sumunod. So imagine natin, magbalik na lang tayo sumunod sa Ebanghelyo. Tayo may sumunod mula sa ating puso o napilitan lang tayo. Dahil kung napilitan lang tayo, hindi ka rin maliligtas. Kanya, yun ang description ng dalawa na yun. Obey from the heart. Believe and be baptized. Ikay sumampalataya, naunawaan mo, ikay may pinanasang, sumunod at ikay nabautismuhan kanya. That form of doctrine. Ano yung aral na yun? Dalanggap nila. Sabi ng mga denominasyon, ng doctrine, hindi mahalaga. Hindi natin sila maintindihan. Ano ba sinunod ng mga taga-Roma kaya sila naligtas? Doctrine, ganyan. Yung aral na kailang sinunod ay walang iba, kundi ang Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, yun ang aral na kailang sinunod. Yung aral na kailang sinunod ay yung Ebanghelyo. Dahil yung Ebanghelyo sa yung doktrina ng ating Panginoon at ang doktrina ng ating Panginoon sa ng Ebanghelyo. Walang pagkakaiba yung dalawa. Tingnan niya sa Romans 1:16, di ba? Palagi natin inuulit yan. Ang sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito kapangyarihan Diyos si kaliligtas, sa bawat sumasampalataya, una sa mga Diyos, ganyan sa mga Grego. So yun ang sinunod nila, ang Ebanghelyo. Kaya sila na bautismuhan. Dahil bahagi ng Ebanghelyo ang bautismo.
Sila sumampalataya, nagsisi, ipinayag nila kailang pananatala sa kanilang bibig kasi na bautismo, ha? Sila naligtas. The form of doctrine to which you were delivered. So, inaralan sila, naniwala sila, at sila nabautismuhan. Kaya sila naligtas. So, saan ang parte rito na ikaw ay sumampalataya lang? Wala, iba. Hindi ka pa rin simunod pag sumampalataya na lang. Hindi rin pwede yung Roman Catholic doctrine na bibigyan kami yung bata bago siya sumampalataya. Hindi rin pwede yun. Because you have to obey from the heart. So yung bata, wala pa namang kalooban yun. Kaya nga may ninong at ninang at mga magulang. Sila ang tumatay yung kalooban ng bata. Hindi pwede yun. Ang kaligtasan ay personal. So yung tao mismo dapat ang naniniwala na gusto niyang maligtas bago siya maligtas. So, sinasabi ni Pablo, hindi kautusan ni Kristo ay ni Moses at sinunod niyo, kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Maliwanag sinasabi ni Apostle Paul. Hindi kautusan ni Moses sinunod niyo, kundi ang Ebanghelyo kanya. Dahil hindi naman nagtuturo ang Ebanghelyo, ang kautusan ni Moses magpabautismo, wala namang gano'n. Although mayroong baptism sa kautusan ni Moses, hindi yung bautismo ng ating Panginoon. Hindi lang sinasabi ni Pablo. Ginani ito, but having been set free from sin. So ito po ang dapat natin pagpasalamat. Pagkatapos natin na bautismuhan, tayo napalaya na sa lahat ng ating mga kasalanan. Buwatong muna tayo nagkasala, hanggang yung pagkakasala, bago tayo na bautismuhan, nawala na lahat yun. Hindi na alalahanin pala ng Diyos. Isabihin, wala na sa isip ng Diyos yun. Tinapos na niya yung kanya. Dito sa Hebrews chapter 8, ito yung pagkakaiba sa kautusan ni Moises. Sa kautusan ni Moises, inaalala nila taon-taon. Hindi sila pinatatawad ng Diyos. Walang kaawa ng Diyos. Hindi siya naaawa dahil hindi siya pinatatawad. Pero sa ilalim po ng kautusan ng ating Panginoon, ito ang pagkakaiba. Dito sa Hebrews chapter 8, verse 10 hanggang verse 12. Ito ang tipong aking gagawin sa sangbahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kailang pag-iisip. Sa ilalim ko ni Moises, ang kautusan ay nakasulat. Ikaw ay magiging bahagi ng tipan bago ka sumampalataya dahil bata ka pa lang sa mga nasa tipan. Pero dito, ikaw ay maniniwala na ilalagay sa kanilang kaisipan. At hindi magtuturo ng bawat isa sa kanyang kababayan, o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon. Dahil ikay naging bahagi ng tipan, hindi mo kilalang Diyos. Katulad ng mga bata, 8 araw, tutulihin ka nila, o ikay lalaki, ikay maging bahagi ng tipan. Hindi mo alam kilalang Diyos. Hindi mo alam kung siya ni Moises kanya. Wala siya yung kaisipan, wala kang alam. Pero kay bahagi ng tipan. Iyon ang sinunod ng Roman Catholic Church. Wala ka pang kaisipan, miyembro ka ng Catholic Church. Yun ang sinunod nila. Pero sabi ng Panginoon, tuloy natin, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamag hanggang sa pinakadakila sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin. Tingnan niyo pagkakaiba. Ako'y magiging mahabagin. Sa kailang magkasamaan at ang kailang magkasalanan ay di ko na alalahanin pa. Yun ay contrast sa loob po. Kaya tayo pinalaya na mula sa kasalanan, wala na sa kaisipan ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan natin ginawa. You became slaves of righteousness. Dahil malaya ka na ngayon sa pumumoy ng pagkasalanan, ikaw ay dapat maging alipin ng katwiran ganyan. Hindi na tayo sumusunod sa kasalanan eh. Ang kabaliktaran ng kasalanan ay ang righteousness. Hindi ka sumusunod sa tama kanya. Pero pag kay napalaya sa kasalanan, ikay sumusunod na kung ano yung tama kanya, kung ano yung matuwid. Ay alipin doon. Itong salitang ito ay significant. Kung ikay alipin, you have no choice. Meron ka ba choice kung alipin ka? Wala. So, ikay alipin ng katwiran dahil napalaya ka sa kasalanan, you have no choice. Ganyan. Kailangan sumunod sa katwiran. Although meron kang free will, totoo yun. Pero ikay naging alipin ng
katwiran, wala kang choice kundi sumunod sa katwiran. Otherwise, hindi ka alipin. Di ba? Noong unang panahon sa Amerika, mayroon pang slaves na mga itim, wala silang kalayaan. Binibili sila ng kailang mga Panginoon. O nasabi nila ng Panginoon, yun ang kailang gagawin. So, ganun tayo, mga Kristiyano. I speak in human terms because of the weakness of your flesh. Ang ibig sabihin, dahil sa hindi nyo naintindihan kanya. Kaya kailangan isulat ito ni Apostle Paul dahil meron silang maling pagkakaunawa. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness. Ito yung proseso ng kasalanan. Pag tayo nagkasala at nagpatuloy tayo sa pagkakasala, lalo tayo malulubog sa kasalanan, ganyan. Ito yung proseso ng kasalanan. For just as one, you presented your members as slaves of uncleanness. Pag ginagamit natin ang ating katawan bilang sa paggawa ng karumihan, and of lawlessness, leading to more lawlessness. So, yun ang proseso ng kasalanan. Dito sa James, chapter 1. Sabihin, imposible na kapag tayo alipin ng kasalanan, na tayo maging alipin ng katwiran. Dahil ang pagkakasala ay lumalago at nagdudulot pa ng masigit na pagkakasala kayo. Sayin natin. James chapter 1. Verse 13. Huwag sabihin ng sino man kapag siya'y tinutokso, ako'y tinutokso sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutokso ng masasama. At hindi rin siya nanunokso sa sino man. Ngunit ang bawat tao ay natutokso ng sarili niyang pagnanasa. Kapag siya'y nahihila at nakakit nito, at kapag pagnanasang yun ay naipaglihi o ginawa mo, ito yung nangarak ng kasalanan, hindi ka pa necessarily iwalay sa Diyos. Dahil pwede ka pa rin humingi ng tawad sa puntong yun. Paano nagpatuloy ka kanya? Sayin natin. At ang kasalanan kapag malaki na, yun ang sinasabi ng Apostle Paul. Lawlessness leading to more lawlessness kanya. Gumagrabe ang iyong pagkakasala, ano mangyayari sa'yo? Ika'y mamamatay kanya. Ito'y magtutulot, nagbubunga ng kamatayan, tayo mahiwalay sa Diyos. So, yun ang proseso ng kasalanan. Dinadaya tayo ng kasalanan. Actually, hindi sinasabi sa atin, mabuti, gawin mo, maganda yan, ganyan. Pero panandalian lang. Ang hindi natin alam, yung consequence ay mas grabe dahil kayo malululong sa pagkakasala kayo. Yun ang dati. Tingnan nyo, presented, past tense. Kaya ang pag-aaral po sa Biblia ay pag-aaral ng lingwahe. Ito'y nagpapakita ng idea. So, lingwahe yan. You presented, past tense. Dati. Tingnan nyo ngayon. So, now, present tense. Your members as slaves of righteousness for holiness. Kung ang kawalan ng lawlessness ay nagdudulot sa marami pang lawlessness, pag tayo lipin ng katwiran, tayo nagiging banal kanya. Tayo namumuhay na hiwalay sa pagkakasala. In other words, hindi pagkakasala gusto mo. Gusto mong sumunod sa katwiran. Ika'y magiging banal katulad ng Diyos. So, siyempre, hindi tayo perfect. Kaya pinatatawag tayo ng Diyos pag nagkakasala tayo, may ng tawad. Pero yun ang consequence ng pagsunod sa katwiran. Ika'y nagiging banal. So, yung pong kaisipan, ng isang banal din nagkakamali, hindi totoo yun. Ang Panginoon lang na ang nagkatawang tao na banal, absolutely siya lang. Tayo hindi. Kaya kailangan natin ng biyaya. Nung tayo na bautismuhan, hanggang sa panahon natin ngayon. Pag nagkasala tayo, kailangan tayo umuwi ng tao sa Diyos. At huwag na tayo magpatuloy sa pagkakasala kayo. So, tingnan niyo, yung dati at yung ngayon. Yun yung dati kanya, pero ito yung ngayon kanya. Tandaan ninyo, sabi ng Apostle Paul, pinalaya na kayo doon sa dati. Kaya ka presented kanya. Kaya ngayon ito naman ang tandaan natin. Hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Sinasagot ni Apostle Paul yung tanong sa unahan. Kailangan ba tayo magkasala? Kaya po sa magalang biyaya. Sinasagot niya, hindi kanya. Pag pinalaya na tayo sa kasalanan, malaya na tayo doon sa bumumuhay na tayo mamuhay kanya sa
katwiran patungo sa kabanalan. So in other words, hindi tayo pwedeng patuloy sa pagkakasala. Ano sinasabi ng Apostle Paul? Tuloy natin. Verse 20. For when you were fasted. Tingnan niyo ang salita, oh. From when you were, yun ay past tense. Slaves of sin. Tayo po ay alipin ng kasalanan. We were free in regard to righteousness. Itong sinasabi, ang mga tao na mumuhay sa kasalanan at sila'y nasisiyahan doon, hindi sila gumagawa ng matuwid. Wala sa kaisipan nila yun. Mabusot yung dalawa eh. Tingnan ninyo. Drawing lang natin. Pag tayo po alipin ng kasalanan, tayo'y malaya sa katwiran. Hindi tayo gumagawa ng katwiran. Gumagawa tayo ng kasalanan. Yung mga talagang masidhi sa kailang pamumuhay na hiwalay sa katwiran, hindi nila ina-appreciate ang katwiran. Kaya nga makikita natin, kapag ang isip ng tao na puno ng maling aral o maling pamumuhay at ituturuan mo siya ng katwiran, hindi siya maniniwala. Para sa kanya, kalokohan lang yan kanya. Hindi ako maniniwala kanya. Yan ang frustration natin pag nagtuturo tayo ng Ebanghelyo. Dahil ang tao, pag siya ay alipin ng kasalanan, tandaan natin, morally or doctrinally, kasalanan pa rin yan. Pag siya ay alipin sa ganong mali, ayaw niya yung katwiran. Hindi niya pakinggan yan. Pag binuksan mo lang yung kaisipan, doon mo lang makikita kung ano yung katwiran. Kaya kakaunti lang ang maliligtas. Tingnan natin sa 1 Corinthians, chapter 2, verse 14. Ito pong talatang ito, maraming maling saling. Pero salit ang Tagalog tama. Actually, ang tamang salit niya, carnal kanya. Siya sumusunod sa kasalanan at hindi sa katwiran kanya. Pag gano'n ang estado ng kaisipan ng tao, ano ang pagtingin niya sa katwiran? Sayin natin. Ngunit ang tao hindi ay sa Espiritu, tama yung salit na ito, ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga yun ay kahangalan sa Kanya. At hindi niya yun naunawaan. Sapagkat ang mga yun ay naunawaan sa pamagitan ng Espiritu. Ang ibig sabihin, naunawaan mo lang ang salita ng Diyos. Kung ang sa iyong kaisipan ay bukas, Kanya. Pero kung ang iyong sa kaisipan ay sinasarado ng kasalanan, kahangalan lahat yung katwira. Hindi sila maniniwala. Kahangalan lang sa kanila yun, hindi mahalaga. Yan ang malupog na katotohanan. Kaya kaunti lang ang maliligtas. Dahil sila ay alipin ng kasalanan. Totoo, sa sanglibutan, may mga mabuting tao, hindi Kristiyano, totoo yun. In other words, sila ay matulungin, sila ay mabait, pero hindi siya patyo para kayo maging batid sa harapan ng Diyos. Tandaan natin si Cornelius, kung ang kanyang description dito, na mababasa na sa chapter 10, siya matuwid. Sa standard na siyang libutan. Mabuting tao siya. Pero hindi siya ligtas. Basahin natin. Sa verse 1, sa Caesarea, ay may isang lalaki ng pangalan Cornelio, isang senturyon na tinawag na pulutong Italiano. Isa pag naglalaro kay Sipan, naging malikot ang ating imahinasyon. Merong isang senturyon na namatay yung Panginoon. Tunay na itong anak ng Diyos kanya. Hindi natin alam kung si Cornelio, hindi ko alam. Pero pag lumilikot na kay Sipan, isipa si Cornelio kanya. Dahil si Cornelio ay matuwid na tao niya. Isang tao masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Kasama ang kanyang buksang mahayam, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Ano tawag mo doon? Yun ay tao matuwid. Pero hindi siya ligtas. Dahil hindi siya sumunod sa Ebanghelyo. Pero dahil gano'n ang kanyang kaisipan, dahil siya yung mabuting tao, sana, lahat ng mabuting tao ay gano'n. Nung ipangaral sa kanyang Ebanghelyo, siya'y sumunod. Dahil siguro yun ang pinapanalangin niya sa Diyos. Kaya sinubo ng Diyos si Pedro para sa maligtas. Pero maraming katulad niya, Cornelius, siyang limutan. Morally, sila yung mabuti. Pero yung problema, doctrinally, sila yung mali. Ayaw nilang alisin yung pagkalipin nila sa maling aral. Katulad ganun talaga yun. Pag lumaki tayo sa maling aral,
lumaki tayo sa ganung maling paniniwala, mahirap yun. Mahirap tanggalin. Yung kung tayo naging Kristiyano, ibig sabihin, naging mapagpumabata kayo na tinanggap na tayo mali. Kahit tinanggap natin katotohanan. Pero kung ikay hindi ganon, magiging kahangalan lang ang iyong ang pangibangyan sa kanila. Kasi, kung ikay hindi pinagkasalanan, hindi mo appreciate kung ano yung matuwid. Kasi sa isip mo, yung ginagawa mo matuwid. Yan ang gusto mo eh. So hindi mo appreciate yung talagang katuwiran kanya. Kaya nakakaunti lang ang maliligtas. Unfortunately, sa sanglibutan, yun ang sinasabi ng ating Panginoon. So itingnan ninyo, yung mga bagay na dati nating ginagawa, na alam natin kasalanan, yung may pinagmamalaki natin. O kinahihiya mo, ba't mo ginawa yun? Tingnan yung sabi ni Apostle Paul, what fruit did you have then in the things which you are now ashamed? Anong bunga nung ganyan? Yung mga bagay na ginawa natin kasalanan na ngayon ay ating kinahihiya. Dahil natin ay mali. For the end of those things is there. Ang resulta ng mga bagay na dati yung ginagawa na yung kinahihiya kanya, ay kamatayan kanya. O pagkahiwalay sa Diyos. Ano yun? Dito lang po sa Galatians 5, sinasabi nito yung mga bagay na yun. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication. Ito, mayroong pagkakaiba yung dalawa, pero sa ibang salin, wala isa dyan. Uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, etc., etc. That those who practice those things will not inherit the kingdom of God. Wala sila sa kaharian ng Diyos. Doon sa 1 Corinthians chapter 6, and such were some of you. Yung mga bagay din, ginagawa yung dahil. Some of you. Yung sa ilasan, ginagawa nila yun. Past tense. Pero yun ay ating kinahiya kanya. Dahil yun ay magdudulot ng pagkahiwalay sa Diyos. Verse 22. Tingnan niyo, wala na tayo doon. Inulit niya Apostle Paul. But now having been set free from sin, inulit niya, and having become slaves of God, anong bunga naman? Ganyan. Yung bunga dati, patungo sa kamatayan, ganyan. Ngayon naman, kayo nalayan sa kasalanan, na kayo naging alipin ng Diyos. Ano naman ang bunga kanya? Sabi rito, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life. Yung salitang end, yung ating reward. But now having set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life. So pag tayo po ay nagbubunga ng kapanalan, ano, hintay mo? Buhay na wala hanggan, sabi ni Apostle Paul. I-drawing natin. Dahil tayo na bautismuhan, tayo naging alipin ng Diyos. Dahil napalala tayo sa kasalanan, tayo namumuhay sa kamanalan, at hindi patungo sa buhay na walang hanggan. So, walang once saved, always saved. Walang gano'n. Dahil pinalaya sa kasalanan, doon tayo na bautismuhan, so magpapatuloy tayo ngayon sa kamanalan. Ganyan. Yun ang bunga nun. Dahil tayo mga alipin ng Diyos, siyempre sumusunod tayo sa Diyos. Hindi magbubunga ng kabanalan o pamumuhay na hiwalay sa pagkakasala. At yung magdudulot ng buhay na wala nga. Huwag natin isipin na tayo ay sa ating sariling paraan higit sa iba. In essence, wala tayong mga kasalanan. Ang pagkaiba lang tayo, sumunod sa Diyos. Kaya pinatawag tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan at patuloy tayo sumusunod sa Diyos. Kaya tayo namumuhay sa pagkamanalan ganyan. Pero wala tayong dapat ipagyabang dahil tayo pinatawag ng Diyos. So, sa Ephesians 4:11, sa paano yung pamumuhay natin ganyan? I, therefore, the prisoner of the Lord. Kung ito yung sulat ni Apostle Paul, siya nakakulong. Beseech you, o nakikiusap siyang mabuti, to walk worthy of the calling with which you are called. Saan ba tayo tinawag? You're called to salvation. So, ating pamumuhay nararapat sa ating kaligtasan, ibig sabihin. Sa 1 Peter chapter 1, verse 2-4, ano yung ating everlasting life? Blessed be the God and Father of our Lord
Jesus Christ, who according to His abundant mercy, has begotten us again to a living hope, to the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Tingnan niyo, ang Panginoon, walang limitasyon ng kanyang kaawaan. His abundant mercy. Kailangan lang tayo sumunod. Ano ay naghihintay sa atin? To inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Yun ang ating reward. Buhay na walang hanggang kasama ang Diyos sa langit, magpakailanman. Yung sa tahanan na inihanda sa atin ng Diyos. Yun ang naghihintay sa atin. Wala na yung mga bagay sa lupa sa lukuyang panahon. So, yun naghihintay sa atin. So, yun ngayon ang ating bunga. Dito sa Galatians chapter 5, yun ang panagdagan. Aling bunga ng kabanalan, ganyan. Ano yun? Sige na po natin, ano po, sa Galatians chapter 5. Ito po ay contrast doon sa naunang talata, yung ang gawa ng laman. Ito naman ang bunga ng Espiritu. Tignan nyo, ang salita niya, singular. Fruit. Noong una, dapat to fruits dahil marami. Pero sa anumang bunga, literally, kung mayroong bunga ng apple, maraming bahagi yun. Meron siyang buto, meron siyang laman, meron siyang balat, may tagkay siya. Pero isang bunga lang yun. Dito ganun din. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig o pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, dahil tayo pinatawag ng Diyos, pagtsatsaga, dahil maraming pagsubok ang dalan sa atin, kagandahan loob, kaputihan. So, pag magkaibig kagandahan loob sa kaputihan. Ang kagandahan loob, ikay mapagtulungin. Pero yung kaputihan, ikay sumusunod sa tama. Katapatan, kamuan, at pagpipigil sa sarili, laban sa mga hindi walang kautusan. So, yun ang bunga ng Espiritu. So, yun ang ating goal. Mapunta sa ating mga bagay na yun, na hindi automatic yun. Ito yung bunga ng pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos. So, panghuli, talata. Verse 23. Dalawang huli. Pinaalala sa atin ng Apostle Paul, hindi tayo dapat pumuhay magpapatuloy sa pagkakasala dahil binayaan tayo ng Diyos ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tandaan niyo kanya. Pag nagpatuloy tayo sa pagkakasala, anong kabayaran no? Ang wages, bayan. Pag nagkasala ka, anong kabayaran no? Kamatayan, kanya. Pero kasi pagkakabaliktaran, but the gift, ito yung biyaya ng Diyos. His eternal life in Christ Jesus our Lord. Sa pagkakataon na ito, isang kamatayan ay pisikal. Dahil, bakit namatay ang Panginoon sa krus? Dahil kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. In other words, dapat tayong namatay dahil sa ating mga pagkakasala, kung posible yun. Pero hindi, ang namatay ang Panginoon. So, physical death. Paano naman ang eternal life, walang kamatayan. Tayo mabubuhay magpakialman kasama ng Panginoon sa langit. Dahil tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. So, yun ang, tingnan nyo, kung tayo po ay binabasa natin na aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, makikita mo yung kaisipan ni Pablo. Paano siya nag-iisip? At yun ay ginamit ng Diyos para may pakilala sa atin ang katotohanan. Yun lang, kaya iba-iba yung paraan ng estilo ng bawat municipality pa na ginagamit ng Diyos yung kaisipan at yung mga salita ng taong ginagamit niya. Kaya iba yung salitang ginamit niya Apostle Paul, ibang Grego ginamit niya Apostle John, ginagamit ng Diyos yun. So yun itong pag-aaral po natin sa aklat ni Pablo sa kapitulo, doon makikita natin wala na tayo sa ilalim ng kautusan. At sinasabi ni Pablo paano mamuhay sa ilalim ng kautusan. Kaya bakit natin gusto mamuhay sa ilalim ng kautusan? So ito po ating pag-aaral po sa mga pong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.